Exodus 3. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyenan, na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang, at napasa bundok ng Diyos, sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, sa isang ninggas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya'y nagmasid, at, narito, ang kahoy ay nagninanga sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon, at titingnan ko itong dakilang panuurin, kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panunuurin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy, at sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, habarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin nang nakita ang kadalamatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininag ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak, mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananiyo, at ng Hethyo, at ng Amoryo, at ng Pherezia, at ng Hevo at ng Jebuso. Pambukas na panalikop. At ngayon narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, saka aking nakita ang kapigatian na ipinipigati sa kanila ng mga Egyptyo. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako, upang pamaron kay Faraon, at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel. At kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo, pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan. Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel, at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ay napakita sa akin, na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw, at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapigatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo, sa lupain ng Kananiyo, at ng Hethyo, at ng Amoryo, at ng Pherezia, at ng Hevo, at ng Jebuso, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At kanilang didinggin ang iyong tinig, at ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin, at ngayoy pahintulutan mo kami na maglakbay, na 3 araw sa ilang, upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. At talastas ko, na hindi kayo pababayaang yumaon ng hari sa Ehipto, kung hindi sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At aking iuunat ang aking kamay,
At sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan na aking gagawin sa gitna ni Yaon at pagkatapos ni Yaon ay pahihintulutan niya kayong yumaon. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Egyptyo, ay mangyayari, na pagyaon ninyo, ay hindi kayo yayaong walang dala. Kundi bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa, at sa tungatahan sa kanyang bahay, ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto at mga damit, at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae, at inyong sasamsaman ang mga Egyptyo.